Kamusta na mga kalahi? Meron kasi ako nakita dito sa TikTok, isang magical practitioner at nakita kong binibless niya ang kanyang mga halaman. Pero ang ginawa niya, hindi ko napapakita, no? Hindi ko siya dinownload o hindi ko para hindi ko na rin mention ang kanyang pangalan. Pero ang ginawa niya, bless niya yung halaman. I don't know kung anong purpose niya pag-bless ng halaman. Which is, nakita ko is mukhang healthy naman yung halaman. Pero ang ginawa niya lang is kumuha siya ng bulol, kunwari itong puntas, no? Itong puntas natin, at ginawa niya na nagsalita-salita siya at blinas niya bla 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 bla. So yun ba ang tamang pamamaraan ng pag-bless ng isang halaman? At bakit ba natin i-bless ang mga bagay-bagay? So ano ba yung blessing? So ito, mga kailahi, no? Kilala niyo na ako, hindi na ako magpapakilala, no? Pero ito ang purpose ng blessing. Ang purpose ng blessing ay ang pagta-transfer ng isang energy sa isang bagay. Ito ay ayon sa katuruan ng Korean Nativist Tradition of Wicca na kung saan ay gumagamit tayo ng personal energy natin or either gumagamit pa tayo ng ibang enerhiya na mula sa kalikasan bilang nag-a-act as our battery to transfer to a certain place or object or plants, no, or animals. Yung work of healing is a form uh, of blessings, no? Pagbabless yun. So, ibig sabihin, kaya mo bless ang isang tao dahil kasi wala siya, or kulang siya. So, it aims to fill up the person or object with a certain kind of energy. So, ang pagbabless ba ay ganun lang, itatapat mo ang isang bagay para mabless siya. So, kung nakita natin ang tamang proseso ng pagbe-bless ay ang pagbibigay ng certain energy na kinakailangan ng isang halaman o ng isang object. At gayon din yung sinasabi ng ating mga kalahi na ating hilot binabaylan and training na nagtatanong sila kung pwede rin ba i-ritualan ang lupa. Sabi ko, yes, pwede nating magsagawa ng ritual. Hindi ko na babasahin kasi hanapin ko pa kung ano exact message niya. No? Pwede nating ritualan ang lupa. No? So paanong paraan? Pero bago natin ritualan ang isang lupa, titingnan po muna natin kung ano yung pangangailangan niya. So kailangan po natin magtawas diagnostic din. No? Kahit sa lupa, kahit sa bahay, ay kailangan natin ma-diagnose. No? Alamin, suriin natin ano ang kanyang pangangailangan, kung bakit hindi siya lumalago, kung bakit hindi nagpapatuloy ang buhay sa kanya. No? Ang buhay, layunin ng buhay, tandaan natin, ang layunin ng buhay is para lumago, di ba? At lumawak at sumagana. So kung ang isang halaman o isang lupa hindi mabuhayan ng pagtatanim ng halaman, doon natin siya titingnan o susuriin. Suriin natin ano ba ang cause kung bakit ba ang isang bahagi ng lupa ay hindi siya nag-aalaw ng growth in terms of life, no? So, doon ang pagsusuri. Pero bukod sa tawas diagnosis, no? O magde-divination ka o magtataro reading ka, susuriin mo, meron kang physical action na gagawin. Titingnan mo, ano ba yung quality ng lupa? Tuyot na tuyot. Diba? Ngayon, pag binasa naman, basang-basa, no? Titingnan natin yung spaces between the lupa. So makikita yan kung ikaw ay magsasaka, talagang dapat malaman mo ano yung quality ng lupa. Isa pa, bukod sa quality ng lupa, ano ang meron sa loob ng lupa? May mga engkanto pa ba? O may mga elementals pa ba nandoon? Nandun pa ba yung mga elements at nutrients na kailangan ng lupa? Kasi ang lupa ay may sustansya din. Hindi siya dumi. Kasi mga kabataan ngayon, tinitingnan ang lupa bilang dumi na. Pero wag ka. Kung walang lupa, wala kang matatayuan. So bilang isang mangkukulam, bilang isang binabaylan, bilang isang magical practitioner, bilang Wicca, bilang isang baby witch, you have to know that you are responsible also. You have also the responsibility, parang pareho lang din, di ba? Napangalagaan ng kalikasan. And it doesn't come na basta't meron ka ng object, na holy object, ipapakita mo lang ganon. It's not only that words that you do. Merong literal na pagkilos na ginagawa. Kaya nga ang mga
ang mga katutubo natin, ang mga ninuno natin, meron silang ritual of exorcism sa lupa. Doon sa Northern Province, nakita ko nung tuturo ako sa Cervantes, Ilocos Sur, sa bahagi ng, anong lugar yon? Cervantes, yeah, Cervantes nga. Sa tabi kami ng paaralan. At hindi lang pa pala sa San Juan. Nakita ko yung mga bata, meron silang, di ba, merong after flag ceremony, andun na yung mga bata na either nag-garden, may gardening session. Nakita ko yung mga bata, merong malaking sibat at saka meron silang kalasag at hinahampas nila at tinutusok-tusok nila yung tawag dito, yung sibat sa lupa. Parang nakita ko, yun lang nagkamali ako kasi nagtuturo din ako. Hindi ko natanong ang teacher anong purpose nun. Pero sa kita ko, on my mind, no, na process ko, na parang ina-exercise nila, parang tinataboy nila kung anumang masamang espiritu na nasa lupa. Then after that, ay binubungkal nila, binubuhaghag nila ang lupa, at binalagyan nila ng pataba. No? So ito yung mga paraan kung paano nila isinasagawa ang ritual. Gayun din naman sa mga katutubong ifugaw o igurot, no? Nakikita ko ang kanilang proseso ng kanilang pagtatanim, talagang inaalagaan din nila ang lupa. Kumbaga, kini-clear out nila ang palayan, di ba, yung mga bato-bato, inaayos nila. So, meron talagang literal word. It's not only words. Kasi parang ganito yan eh. Kung ako yung nagugutom, sasabihin ko, kung ikaw ay nagugutom, nangingi ka ng pagkain dahil nagugutom ka, o sige, pagdarasal kita. Will you be filled? No? Mabubusog ka ba sa dasal ng isang tao? Hindi. So, there is a literal action that you will do. No? Yung pera hindi mo makakain, pero pwede yan pambili ng pangkain. Pero kung ikaw ay nasa natural or sa nature worshiper, no, sa earth-based religion, ay merong literal na action. Hindi panay salita lang. Hindi panay salita lang. Even nga sa Biblia, ang tao ay hindi nabubuhay sa pagkain lamang, kundi sa bawat salita ng Diyos. At ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So you have to really do an action in blessing the land. So paano ba natin i-bless ang land? Ang tanong, no? Sa Corellian tradition, meron kaming meron tayong crystal web, no, weaving na isinasagawa na every 11th day of the month ay meron tayong isinasagawang ritual na kung saan ay binubungkal natin ang lupa at nagtatalim tayo ng crystals. Parang din tulad to ng parang iyon ang gawain ng Corellian tradition, no? Pero sa atin, hindi we have to offer fruits. Kumbaga magbubungkal, pwede na rin crystals or any objects na maaring maging bahagi ng lupa. So, ito yung magkakaroon tayo ng offering sa lupa. Ibig sabihin, i-offer natin ang lupa para sila ay gumaling. It's either whatever special objects na pwede mong ibigay at ibabaon natin yun sa lalim ng lupa. Pero hindi lang special objects na yun, no? Kailangan din magkaroon ka rin yung degradable, yung kumbaga nabubulok, katulad ng bigyan mo siya ng prutas, pagkain, karne. Yung sa Thailand nga, nakita ko is nag-offer sila ng itlog, isang buong itlog at ibinabaon sa lupa para yung lupa na yun, i-absorb niya at ma-i-bless siya, di ba? And some other parts ay yung prayer natin. Yung prayer natin na sinusulat sa papel, yung susunugin ito, ihahalo sa tubig, or either yung papel mismo, ihahalo sa tubig, idadasal, at yun mismo ang ipantatanim sa halaman. Hindi yung papausukan lang natin o sasabihin lang natin, tatapatan mo ng krus o ng idolo o ng mga ritual figurines ninyo, ay mabibless na. It's not proper way. It's a use of effort. And it's just a show off of power. So kung gusto niyo mag-bless ng lupa, i-bless niyo ang inyong tahanan. It's not prayer alone. Bless it by cleansing it out. I-cleanse niyo muna. So yung cleansing, literal cleansing, kumuha kayo ng walis, alisin niyo yung alikabok, diba? Tapos yung alikabok na yan, ipunin niyo sa buong bahay ninyo dahil kasi ito ay essence of time. Yung alikabok na naipon niyo sa inyong bahay, yun yung tinatawag na time dust, no? So maaring, dahil kasi in time talagang nagkakaroon ng alikabok kahit hindi naman pumasok ang maduming tao,
makikita mo pag ang tao pumasok, putik ang babakat. Pero yung alikabok na yan, ito ay simbolo na dumaraan ang oras sa atin. So, ipunin niyo yan. Pwede niyo siyang gawing sacred object or ritual na parang pabilisin ang oras sa mga spells ninyo. Or either, pwede niyo ring ilagay sa halaman, ibigay sa halaman, ilalagay niyo sa paso para kung ano man yung intention na nakalagay doon sa halaman, either mamunga siya, at ganyan din, yung fruition ng inyong spell, manifestation of your spell, makasama din. Then, syempre, lalagyan niyo din ng tubig. Kasi ang buhay, no, you have to balance it with all the 4 elements. Papausukan niyo din siya, no? So, okay lang, dahil kasi ang halaman, it emits oxygen and absorb our carbon dioxide, no? Kaya nagagamit din natin siya for healing. So, ano pa ba mga bagay-bagay, no? So, pwede nating ritualan, pwede nating sayawan ang halaman, although hindi yun papalakpak, no? Pero in some other culture, no, merong mga ritual na sayaw, nakasama involved yung paa natin na tumatapak sa lupa. So yung sayaw na yun is pagpapatag ng lupa. So kung nasa paso siya, useless dahil kasi di mo naman matatapakan yung lupa niya. Although, yung sa paligid ng lupa is magkakaroon ng vibration, so yung paso niya is magkakaroon ng ng pagyanig-yanig o pagpapatag ng lupa ng paso, no? So, be creative enough, pero gumawa ka ng talagang action upang i-bless mo ang isang bagay. Gayon din sa tao, o sa lunan, o sa halaman. So, be aware that blessing is a serious thing. It is a lot of work, hindi lang siya panay salita, at hindi lang siya pagpapakita ng pag-show off on social media, dito sa TikTok or sa YouTube, na masabing talagang makapangyarihan ka. So then, kung gusto niya talagang matuto, no, meron tayong templo. Ito ang templong Altahan ng Luntiang Agama, na maaari niyong puntahan upang matuto pa ng mga spiritual na gawain, no, mga spiritual practices at bilip nating mga ninuno. At kasama na rin ang mga katuruan ng Correllian Nativist Tradition. So hanggang sa muli, ako ang Apo Adman, ang templong Altahan ng Luntiang Agama, nagsasabing, mayayari na, pag-asatin, paalam.